Miss Maya Serrano, kayo ay isang stay-in staff ng Paradise Resort. Is that correct? Tama. Kaya nandun kayo nung March 1, 2024 nang mangyari ang insidente. Tama po ba? Tama po. Maaari mo bang ilahad sa hukumang ito kung anong narinig mo bandang 2:00 ng madaling araw nung March 1, 2024? Malapit lang po yung quarters sa tinutulugan ko sa kwarto kung saan naka-check-in si Ino De Leon. Mga bandang 2:00 na madaling araw, nakarinig na lamang ako ng iyak ng isang babae at doon nagising ako. Pero pagod na pagod ako ng mga araw na yon dahil sa dami ng guest at ang gulo. Kaya hindi ko na pinansin at pinilit ko na lamang makatulog. Pero paano nga ba makakatulog ang isang babae pagkatapos na narinig niya? Yun nga po para akong uod sa kama ko. Binabagabag ako ng konsensya ko. Paputol-putol ang tulog ko. Kaya po, pasado 7:00 ng umaga, nakita ko mula sa kwarto ni Ino De Leon, tumatakbo yung biktima. Umiiyak. Magulo ang buhok at nagmamadaling umalis. Mag-isa? Mag-isa. Wala na po yung Ino. Nalaman ko sa agard na nauna na pong umalis. Mga 3:00 na daw po ng madaling araw. Anong ginawa mo pagkatapos mo makitang umalis yung biktimang babae? Naiwan niya pong bukas ang pinto at hindi ako nagdalawang isip na pasukin ang kwarto. At nung makita ko po yung kwarto, nanginig po ako sa galit. Alam ko pong may masamang nangyari dun sa babae. Objection, Your Honor. The statement is speculative. I move to strike out the last statement. Granted, Attorney Matias. Go ahead, Attorney Almeida. A moment, Your Honor. It's gonna be okay. Okay? Lalaban tayo. It's gonna be okay. Attorney, please continue with the presentation. You took photos of the room. Is that correct? Opo. Your Honor, for your convenience, I have the photos projected on the screen. As I said earlier, these are photos taken by the witness using her camera phone. Your Honor, the witness will begin by identifying Exhibit D. Makikita sa larawan ang basag na bote ng beer, only 34 centimeters away from the bed. Ito ba yung tinutukoy mong kinunan mo, Miss Witness? Opo. Your Honor, the witness will now identify Exhibit E. Makikita naman sa larawan ang dugo sa bedsheet ng kama. Kuha mo rin ba to, Miss Witness? Opo. Your Honor, later on I will present to you the witness who administered the DNA test and the DNA test result, confirming that the blood belongs to Constantino De Leon Jr. This time, Your Honor, the witness will identify Exhibit F. Makikita naman sa larawan ang semen stain sa bedsheet that the DNA test also confirms belongs to Constantino De Leon Jr. Did you take this photo on your camera phone, Miss Witness? Opo. Maya, bakit mo nga ba tinago ang bedsheet? Ang sabi po ng mga kasamahan ko, wag na raw ho akong makialam. Malaki raw at maimpluwensya ang pamilyang babanggain ko. Pero attorney, babae ako.
At naniniwala akong ang mga babae ang dapat tumutulong sa kapwa natin mga babae. Hindi dapat tayo magpaalipin o magpagamit para lang malusutan ng mga lalaki ang krimen na ginawa nila laban sa atin. That will be all, Your Honor. Just keep on praying, son. I will. Lalaban ako. Don't be scared. You're here. So far, ang malakas lang sa statement ng witness para makonvince ang judge that it is rape ay iyak-iyak. Destroy that. Pero CRD, wala po kasi tayong nakuwang witness na makakapagsabing walang nangyaring ganun. Kaya ang focus ko po sana sa Then make her recant her statement. Hindi iyak ang narinig niya, kundi ungol. Make this witness uncomfortable. Go. The defendant's counsel may now cross-examine the witness. Miss Maya, kahanga-hanga po ang mga binitiwan yung salita tungkol sa kapangyarihan ng kababaihan kanina. Pero, napatunayan na din sa kasaysayan na mas kahanga-hanga ang babaeng handang tumulong sa kapwa. Mapababae man o lalaki, hindi lang ang kalalakihan ang may kakayahang gumawa ng mali. At hindi lang kababaihan ang may kakayahang magsabi ng katotohanan. Objection, Your Honor. I believe that the counsel has been given this time to cross-examine the witness and not to give some beauty pageant speech. Miss Universe, Attorney Matias, proceed to cross-examination. Miss Maya, sinabi mo kanina na bandang 2:00 ng madaling araw nung March 1, 2024 nakarinig ka ng iyak. Tama ba? Tama. At kaya ka naniniwalang may nangyaring rape dahil sa iyak na yon. Tama? Tama. Sigurado ka bang iyak yung narinig mo? Siguradong sigurado. Talaga? Hindi kaya ang narinig mo ay isang ungol ng babaeng nakikipagtalik? Yan ang ungol ng babaeng nakikipagtalik. At hindi yan ang narinig ko. Alam mo ba na hindi pare-pareho ang ungol na nagagawa ng bawat babaeng nakikipagtalik? Eh ikaw, ano bang alam mo sa pagkakaiba ng iyak at ungol? Ha? Excuse me? Uulitin ko. Alam mo ba na hindi pare-pareho ang ungol na nagagawa ng bawat babaeng nakikipagtalik? Nakipag-sex ka na ba, ha? Para mapatunayan mo sa amin na umungol ka na sa buong buhay mo.